Tara, samahan mo ako magluto nitong masarap at asim kilig na sinigang na salmon with shrimp na perfect ngayong tag-ulan. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga ingredients at kung paano ito lutuin. Umpisahan na po natin. Buksan po natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Pagkatapos niyan ay maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Dito sa pan na to natin isosaute ang ilan sa ating mga ingredients dahil ang paglulutuin natin itong recipe na to ay medyo manipis dahil stainless siya. So yun, explain ko lang din. So since mainit na ang ating mantika, pwede na nating isote ang ating luya. Ang luya ang tumutulong para matanggal yung amoy ng ating isda, malansang amoy. Hindi naman siya super lansa, pero maganda pa rin kung meron yan. Next ay ang ating white onion. Pwede rin naman yung red onion kung meron kayo, pero kung white ang meron kayo, then go ahead and use that. Tapos, halu-haluin lang natin ito. Naman natin ilagay ang ating bawang. Sunod na natin ang ating kamatis. Tapos, haluin lang natin mabuti. I-transfer na natin itong ating sinutay kanina sa maliit na lalagyanan or na pan dito sa ating paglulutuan talaga. Naglagay na tayo ng tubig dyan. And syempre, nilagay na rin natin itong ating mga sinutay na ingredients. Tapos, tatakpan lang natin ito at hintayin kumulo. Ayan, kulo na agad siya, diba? Since kulo na siya, pwede na nating ilagay ang ating taro root dahil may katagalan siya bago maluto. Lagyan na rin tayo ng broth cube, pati patis, pampalasa. Tapos takpan lang natin ulit ito. Ayan, since kulong-kulo na po siya, pwede na nating ihulog ang ating isda. Ano ba i-pronounce to? Salmon o salmon? Ayan, isa ito sa mga favorite kong isda. Favorite ko rin kasi yung cream dory. Tapos ayan, halu-haluin lang natin. Tapos takpan ulit natin at hintay yung kumulo. Hindi pa nga pala siya kulo, pero naglagay na tayo ng katamtamang dami ng asin. Tapos tinakpan lang ulit natin after niyang kumulo. Tapos ihuhulog na natin ang ating shrimp. Next, ilagay na natin ang ating mga gulay, kagaya nitong carrots. Tapos haluin lang natin. Ilagay na natin ang ating string beans. Ang dami ng string beans natin. Tapos tinakpan lang ulit natin. Again, hindi pa siya kulo. Hinulog na natin ang ating radish. Sunod-sunod na yan siya. So yan, ayus-ayusin lang natin. Naglagay na rin tayo nitong ating eggplant. Siksik, liglig at tumaapo na naman talaga to sa gulay. Kaya sobrang sarap nito dahil bukod sa healthy na yung isda, ay healthy din yung gulay. Tapos tinakpan lang natin ulit hanggang sa kumulo ito. Yan, so medyo kumukulo na siya. As you can see, diba? Bumubula-bula na siya. So at this point, ilalagay na natin ang ating kangkong. O diba? Sobrang dami ng ating ingredients. Alam nyo, favorite ko rin ang kangkong na gulay sa lahat ng mga nilagay dyan. Yung kangkong yung favorite ko, pati na rin yung string beans. Let me know kung anong gulay yung favorite mo. Tapos, syempre, naglagay tayo ng 4 na siling haba. Grabe. Syempre, gusto natin ng sinigang na spicy. Yan, kulo na ulit siya. So, maglalagay na tayo nitong ating secret ingredient, ang sinigang sa sampalok mix. Original po siya ito. And, hindi lang pala isa yung nilagay natin dito, kundi 2. Kaya talaga namang asim kilig ito ang ating recipe today. Ayan o, patunay na 2 yung nilagay natin. So, diba yung isa kanina, nabuhos na natin. So, ito na yung pangalawa. And ilalagay din po natin lahat yan. O diba? Kaya sobrang sarap talaga nito. Definitely a must try. And sobrang sarap nitong iulam sa tanghali, kahit nga gabi. Lalong-lalo na pag umuulan. Rainy season na tayo ngayon. So perfect talaga yung mga lutuin na merong sabaw. So taste test lang tayo. Takpan ulit natin hanggang sa maluto na lahat-lahat ng ingredients na nilagay natin. And ayan, diba? Luto na siya. We're almost done.
Tsaka mabilis lang din maluto yung ating shrimpy. As you can see, orange na yung kanyang kulay. And voila! Narito na po ang ating final recipe. Sobrang sarap po nito. Sana po nagustuhan ninyo. Happy eating! Until next time!